Jinwoo nilaplap si Mavicha, Suho versus Bellion, Suho versus Jinwoo, at haharapin na ni Jinwoo ang mga bagong kalaban na galing sa ibang mundo. Kaya naman simulan na natin ang chapter 198 up to chapter 200. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Pinatay ni Suho ang isang Balmond, ganun na din ang dalawang halimaw na to. Hindi rin nakaligtas ang Titan at kahit ang lahi nila Jima ay nasa isang talunin ng bida. Pagkatapos nun ay pinakita naman ng mga shadow na sila Jima kasama ang leader ng mga Titans, Centaur at mga Dragons. Wika ng leader ng mga Titans na baka daw inisip ni Suho nagagana sa kanyang pag-atake ginawa sa kanya kanina, pero bigla agad siyang sinipa ni Suho sa katawan at ininda niya talaga ng sobra. Samantalang ang Centaur naman ay nasabing narating niya ang posisyon na meron siya ngayon dahil sa pagsisikap ng patago, at kahit nakalimutan na ng mga tao ang lahat ay sisiguraduhin niya raw na ipapakita niya ang kanyang katapatan sa kanyang master sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas kay Suho. Subalit sa kanyang pag-atake ay naiwasan ito ni Suho at binigyan siya ng sunod-sunod na suntok, at naisip ni Suho na ang mga shadow monster ay hindi tumitigil sa paglabas at hindi niya matatalo ang mga ito gamit ang kasalukuyan nitong stamina. Kailangan niya raw mas makontrol ang kanyang kapangyarihan upang malabanan niya ng maayos ang maraming bilang ng mga kalaban, at dito ay ilang kamay ang nagpakita sa kanyang paligid sabay umilaw ang kanyang mata na hudi at nahanda na siyang umatake. Binigyan niya ng hindi mabilang ng mga suntok sila Jima kasama ang iba pang mga shadow monster, at ang mga pag-ataking ito ay umabot na din pala kay Kiba, kaya namang gamit ang kanyang kapangyarihan ay gumawa siya ng barrier para harangin ang atake ni Suho. Biglang sumulpot si Suho sa likuran ni Kiba at nasabing ang boring naman daw kung dito na magtatapos ang lahat, at kung hanggang dito na lamang daw ang ipapakita ni Kiba ay kailangan na nitong mawala. Sa pagsundok ni Suho ay napalipad pababa si Kiba na nagresulta upang siya ay matalo, at ngayon ay mapapansin nating mas lumakas palalo si Suho sa mga sandaling ito. Kahit hindi ro tumaas ang stats ni Suho sa mga oras na to ay mas nakokontrol niya na ng maayos ang kanyang kapangyarihan, at ngayon ay isang pa ang pinakita sa himpapawid sapagat pinakita na si Bellion ang pinakamalakas sa lahat ng shadow. Alam ni Suho na mas malakas ang kanyang kalaban ngayon kung ikukumpara sa langgam na kalaban niya kanina, at tanong nito kung nakakapagsalita raw ba si Bellion dahil may nais siyang tanungin sapagat ilang percentage na raw ng army nila Bellion ang kanyang natalo. Sagot ni Bellion na kahit hindi niya isama ang bilang sa Demon Castle ay nasa 1 out of 3,000 lamang ang bilang ng mga sundalo na narito ngayon, at sagot ni Suho na pagkatapos niyang matalo ang lahat ng halimaw ay kakaperanggot lamang daw pala ito sa total na bilang ng kalaban. Kaya naman maglaban na raw sila ngayon, wika ni Suho, habang tugon ni Bellion na lumaki na talaga ngayon ang kanilang Vice Lord, at ilang sandali ay bigla itong nawala sa kanyang posisyon. Nagawang maiwasan ni Suho ang pagampas ni Bellion at sinabing ano raw ang ibig sabihin ng pagtawag sa kanya ng Vice Lord dahil may kinalaman daw ba ito kung bakit siya napunta sa lugar na yon. Kung isa raw siyang Lord ay dapat tawagin siya bilang Lord, pero bakit ang tawag pa rin daw sa kanya ay Vice Lord lamang, at biglang nakarating si Bellion sa kanyang likuran ngunit nagawa pa rin ni Suho na iwasan ang sandata nito. Biglang nagulat si Suho dahil nag-crack ang sandata ni Bellion sapagkat ngayon ay humaba ito ng napakahaba at napalibutan ng kanyang paligid. Sa isip ni Suho na ang espada ni Bellion ay naging tila latigo ngayon, ngunit nagawa niya itong mahuli at sinabing kahit mas malawak na ang sakop ng pag-atake ni Bellion ay kaya naman niya itong hawakan. Bigla siyang lumapit kay Bellion para bigyan ito ng isang suntok, pero si Bellion ay hinarang ang kanyang sandata para sanggihin ang sunod-sunod na suntok ni Suho, pero si Suho ay binigyan pa muli ito ng isang pagsipa. Kung gagamitin daw ni Bellion ang kanyang dalawang kamay para protektahan ng kanyang mukha ay magiging bakante ang sikmura nito, kaya naman agad niya itong sinugod, pero si Bellion ay nakatitig lamang sa kanya sabay nagawa siyang patalsikin papalayo ng suntok ng bida. Halatadong malakas na suntok ang pinakawalan ni Suho, at alam niya na hindi mapapabagsak si Bellion ng ganong klaseng pagsuntok at aabutin daw sila ng isang araw kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban. Alam daw ni Suho na hindi si Bellion ang master ng lugar na ito dahil kumbinsido siya na isa itong peke sapagkat ang totoong master daw ay yung nilalang na nasa kanyang itaas, at pinakita na si Kaiser kung saan si Jinwoo ay bababa na para harapin si Suho. Sobrang lakas ng impact ang naganap sa pagbaba ni Jinwoo, habang sa isip ni Suho na ito raw ang boss ng lahat ng halimaw. Dito ay kinuha na ni Jinwoo ang kanyang dagger samantalang si Suho ay nagulat dahil dagger ang gamit ng kanyang kalaban sapagkat ito raw ang unang beses na nakakita siya ng isang humanoid at maaaring marasolba niya ang lahat kung siya ay makikipag-usap. Sinubukan niyang kausapin si Jinwoo pero hindi ito sumagot sa kanya, at kanyang nakita na may sanggit sa likuran ng kanyang kalaban kahit hindi pa ito natatalo. Kung ganun daw pala ay maaaring ito na muli niyang pagsubok at makakauwi na raw siya kung matatalo niya ang kalaban na nasa kanyang harapan. Kaya naman ang dalawa ay sumugod
sumugod sa bawat isa gamit ang kanilang kabao at dagger kung saan sa pagtama ng kanilang atake ay matinding pagyanig at pagkasira ang naganap sa paligid. Patuloy na inaatake ni Jinwoo si Suho habang si Suho ay pagsangga at pag-iwas lamang ang kayang gawin at sa mga sandaling ito ay nahiwa na ang kanyang pisngi sapagat walungumpay ang kanilang pag-atake sa bawat isa. Nasabi ni Suho sa sarili na sobrang bilis at sobrang lakas ng bawat pag-atake dahil nakakabilib daw sapagat hindi lamang ito malakas kundi sobrang husay at malinis ang atake ng kanyang kalaban. Ang bawat atake daw ni Jinwoo ay halatang sobrang galing ng bawat teknik at gaano daw kaya karami ang pagod na ginawa nito upang ma-achieve ang ganong klaseng lakas at gaano kadaming mga laban daw ang kailangan para makamit ito. Napatras si Suho dahil sa huling atake ni Jinwoo pero hindi raw siya susuko sa laban dahil ang kanyang stats ay naabot na ang hantungan at kaya na itong i-handle ng kanyang combat ability. Kahit na nga raw ba mas mataas ang stats ng kanyang kalaban ngayon ay nakakakita siya ng konting pagkapanalo, subalit sa kanyang pag-atake kay Jinwoo ay nagkaiwa-iwa ang kanyang katawan sabay nawasak ang kanyang sandata. Sobrang namamangha raw siya kay Jinwoo kahit kalaban niya ito at inipon niya muli ang natitira niyang kapangyarihan at sumugod muli habang nasa isip na kung magiging malakas lamang siya gaya ng kanyang kalaban ngayon at binigay niya ang lahat sa huli niyang pag-atake. Biglang hinawakan ni Jinwoo ang ulo ng kanyang anak at tinanong kung masaya raw ba ang kanyang laro habang si Suho ay nagulat dahil nabusesa niya ang kanyang ama pero wika ni Jinwoo na masyado pang maaga para kay Suho at itunulak ito patungo sa portal. Biglang napaiyaw si Suho sa mga sandaling ito at pinakitang siya ay nakabalik na muli sa loob ng kanyang room at tinanong sa sarili kung nananaginip lamang ba siya habang naglalaro sapagat pagkatapos niyang ikutin ang buong dungeon ay sa uli ay nakita niya ang kanyang ama. Biglang dumating ang babae at tinanong si Suho kung di pa raw ba ito uuwi habang sagot naman ni Suho kung gusto bang magpatulong ng girl sa pagsasara ng kanilang classroom. Pinakita naman sila Jinwoo sa itaas ng building at sinabi nito na hindi na masama ang resulta sa paggamit niya sa naiwang kagamitan ng architect at tanong ni Idris na hindi pa raw ba ito ang tamang oras para ibalik ang kapangyarihan ni Suho. Madaming beses na raw nilang sinubok si Suho at ito raw ang unang beses na nakarating ito sa dulo upang makaharap si Jinwoo at naniniwala siya na pasado na ito sa qualification pero tanong ni Jinwoo na mananalo daw kaya sila sa Dragon King kung nagtiwala lamang sila sa kanyang kapangyarihan at kinalaban ito sa simula pa lamang. Kahit daw gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang nilalang ay kailangan nitong i-consider na tumakas kung alam niyang hindi sigurado ang kanyang pagkapanalo dahil ang paglaban daw sa isang nilalang na mas malakas sa iyo na hindi pinag-iisipan na isang padalos-dalos na katapangan. Sa isip ni Jinwoo na masyado pang maaga para kay Suho pero naniniwala siya balang araw na mag-iisip ito sa oras ng laban kung paano niya gagamitin ng tama ang kanyang kapangyarihan. Kahit na nga raw ba sa uli ay hindi alam ni Suho ang nangyayari ay magagawa nitong mabuksan ng pinto upang subukan ang sarili. Hawak-hawak naman ni Beru ang isang papel at naiiyak na naman ng loko at wika ni Jinwoo na may mahalaga siyang bagay na kailangang asikasuhin kung kahit bakit daw hindi sila magkaroon ng family dinner mamayang gabi pagkatapos niyang tapusin ang kanyang gagawin. Sumunod ay pinalita sa TV na nahuli na ang magkapatid na si Wang Dong-suk at Wang Dong-su at pinakita din na nagawa nila Ilwon na patayin ng sobrang laking sunog kung saan kasama niya dito si Baek Yunho. Nagulat si Baek Yunho dahil sa lamig ng tubig na binigay sa kanya ni Ilwon at nabibilib ito sa kanyang captain dahil may energy pa rin ito pagkatapos ng kanilang ginawa. Magiging katulad rin daw siya nito balang araw at napansin niya na may lumilipad sa itaas at sagot naman ni Ilwon na maaaring isa daw itong eroplano. Sa isang building ay pinakita ang isang chairman kung saan sinabi ng kanyang staff na kailangan nilang mag-isip ng title para sa bago nilang laro. Subalit hindi nakikinig ang chairman at pinakita na si Jinwoo ay masaya dahil binalita niya sa lahat na buntis na ang kanyang asawa. Masayang binati ng lahat si Jinwoo dahil sa pagiging kanyang ama at tawagin daw nilang beautiful world ang kanilang bagong laro. Subalit tumiyaw ang lahat sa kanya dahil consider daw nito ang pag-iisip ng pangalan dahil nakasalalay dito ang kapalaran ng kanilang kumpanya. Sa isip ni Jinwoo na pangit daw ba siyang magpangalan at kung ganun daw pala ay tatanungin niya si Jinwoo sa magiging pangalan ng kanyang anak pero naisip niya din na pangit din pala itong magpangalan. Huwag daw mag-alala ang lahat dahil nagkaroon sila ng panibagong investor sapagkat nakapag-decide na raw si Choi Jong-in or si Mr. Choi na mag-invest sa kanilang company. Ngayon ay isa na palang chairman si Jinwoo ng kanyang company na may pangalan na Ajin Soft at matagumpay siyang businessman sa murang edad kung saan tinanggihan niya ang pamanang company ng kanyang ama. Tanong ng isang lalaki kung may article pa raw bang iba tungkol kay Jinwoo at sagot ng sekretary na sa ngayon ay ito pa lamang pero tiyak na sa hinaharap ay magkakaroon pa ng balita tungkol kay Jinwoo. Tinanggihan daw ni Jinwoo ang posisyon ay nalok niya dito at bumuo ng sarili nitong gaming company dahil ngayon ay pinakita ang kanyang ama at nais na raw niyang makita ang kanyang magiging apo. Sa mapayapang mundong ito ay pinakita ang kalangitan kung saan isang malaking portal ang namumuo sa itaas na isang hudyat na may darating na ibang nilalang mula
mula sa labas ng mundo. Ang gate ay isang pinto na walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nasa loob nito, kung kaya't marami ang natatakot dito at dinadalangin na sana ay hindi ito magpakita. Subalit may mga tao na handang labanan ang takot na to kung saan sila ang pumapasok sa mga gate at tinatawag sila bilang hunter. Isang tawag ang natanggap ng isang lalaki kung saan siya ay nagtatrabaho sa Hunter Association at umiyaw ang isang lalaki at sinabi nito na sinabi naman niya noon na huwag papuntahin si Jinwoo, pero bakit patuloy pa rin itong pinapadala sa kanila. Wika ng lalaki na mukhang may mali daw sa pagproseso sa paggawa ng tin at maaari daw bang ipaliwanag sa kanya ang nangyari, pero pagalit na sagot ng lalaki na ayaw niyang magligpit ang bangkay at kung patuloy daw silang padadala ng hunter na konting hawak lamang ay tutumba na agad dahil sa sobrang hina ay magkukwit na siya sa pagiging hunter. Kahit magtanong ka daw sa kahit sinong student kung anong trabaho ang kanilang gusto sa hinaharap, ay iisa lamang daw ang kanilang isasagot at ito ay maging isang sikat na hunter, maging empleyado sa isang malaking guild o kaya naman sa Hunter Association. Pero sa kanyang trabaho daw ngayon ay parehas labang ito sa ibang kumpanya dahil madalas daw sinasabi ng mga hunter ang mga katagang maaari daw bang alagaan ng kanilang anak, maaari bang ma-advance na ang kanilang sahod o kaya naman maaari daw bang bigyan sila ng kape bago simulan ng pagsalakay. Hinanap ng lalaki ang profile ni Jinwoo at napag-alaman niyang isa lamang itong rank E at siya ang pinakamahina sa lahat ng mahina dahil lagi itong sugatan sa tuwing sasama ito sa raid at isang miracle daw na buhay pa rin ito hanggang ngayon. Bakit daw patuloy pa rin ito sa pagiging hunter at may dahilan daw ba kaya ito? At nakita ng lalaki na may sakit ang nanay ni Jinwoo at may pinag-aaral itong kapatid. Mungkahin ng lalaki sa kanyang superior na hindi raw ba nila pipigilan si Jinwoo at sagot ng kanyang superior na sinubukan na nila ito ng ilang beses at tanong nito kung bakit daw sumali ang lalaki sa Hunter Association. Sagot ng lalaki na dahil daw sa napanood niyang balita noon na may isang hunter ang nagligtas ng kanyang mga kasama dahil sa mutik na itong makulong sa loob ng dungeon, ngunit sa bandang uli ang hunter na to ang nakulong sa loob at tiyak na ang kanyang tinutukoy ay yung tatay ni Jinwoo. Ang mga hunter daw ay nagtutulungan sa bawat isa, pero kung napunta sila sa alanganing sitwasyon ay sino daw tutulong sa kanila, kung kaya't kanyang napagdesisyonan na siya ang magbibigay ng tulong sa mga hunter na to. Kaya tanong muli ng kanyang superior na gusto raw ba ng lalaki na payuntiin si Jinwoo or tulungan na lamang ito, pero sagot ng lalaki na maliban sa pagre-rekomenda na payuntiin si Jinwoo ay wala na siyang ibang magagawa pa. Paano daw kung may ibang magagawa ang lalaki para kay Jinwoo dahil may mga tao na mataas ang ranggo pero pinili nila na hindi maging hunter dahil hindi sila interesado sa pera? Paano daw kung kumbinsihin ng lalaki na pasalihin ng mga hunter na ito na sumali sa Hunter Association at pinakita si Juhi na isang birang hunter? Pinanggihan daw ni Juhi na maging hunter dahil natatakot ito, samantalang si Jinwoo na isang mahina pero nalagpasan nito ang kanyang takot at kung magagawa daw na malagpasan ng isang tao ang kanyang takot ay magiging lakas sila para sa mahihina, kung kaya't susubukan daw ng lalaki na pasalihin si Juhi. Sa hinaharap ay dalawang magkaibigan ang nagjadyako at nang matalo si Suho ay siya ang magdadala ng bag ng kanyang kaklase. Dapat tingin si Suho sa malayo at tanong ng babae kung ano daw ba ang problema at habang nakatingin ito sa itaas ay sinabi nito na wala naman, samantalang pinakita naman si Kaiser kung saan nakasakay ang mag-asawa sa kanya. Wika ni Mami-chan na matagal na noong muli niyang makita ang ganitong tanawin at sagot ni Jinwoo na ito ang kanyang regalo sa ika-16 nilang anniversary at mauna na raw ito sa kanilang bahay dahil susunod na lamang siya. Sabay naglaplapan ang dalawa na akala mo mga sariwa pa. Wika ni Mami-chan na hindi naman daw siguro magtatagal si Jinwoo sapagkat maghihintay raw siya sa pagbabalik nito habang si Jinwoo ay ngumiti at naging kamukha na rin siya ng kanyang ama. Dito ay inatin na ni Kaiser si Mami-chan pauwi ng bahay habang si Jinwoo ay nasa ilalim pala ng gate na nagpakita sa kanilang mundo at naalala niya na ang nilalang na nagtataglay ng malakas na kapangyarihan ay nagagawang maakit ang ibang nilalang galing sa ibang mundo. Kaya naman sa pagbanggit niya ng Arouse ay pinalabas niya sila Kiba, Igris, Peru, Belion at mga dragons. Sumunod ay pinakita muli ang apoy sa dungeon kung saan bagsak muli ang mga rebulto at kanyang tanong kung ano ba ang pinto na nasa kanyang harapan at natatakot daw siya dahil paano kung magpakita ang isang nilalang na mas malakas pa sa kanyang mga nakalaban. Mamamatay daw kaya siya sa lugar na ito, pero kung hindi niya raw ito bubuksan ay walang mangyayari sa kanya, kung kaya't sa pagpasok niya ay namatay siya ng isang beses at bumalik din kung saan siya nagsimula. Ilang araw na daw ba siyang nasa loob ng dungeon at napapagod na rin siya sa kanyang ginagawa at nais niya nang umuwi ng bahay. Isang apoy na lamang ang natitira na ang ibig sabihin ay ito na ang muli niyang pagkakataon at may naririnig daw siyang isang boses na patuloy na nagsasabi ng Arouse sapagat Suho ay nasa tamang edad ka na para kumanan ng bebot. Kahit ng araw ba ito na ang muli niyang pagkakataon ay ayaw niyang huminto sa kanyang ginagawa at kung magagawa niyang lumapas ay kahit ano ang nasa likod ng pintong ito ay handa niya itong harapin at baguhin. Dito na nagtatapos ang Season 4 ng Solo Leveling at ito na ang pinakahuling chapter ng anime na ito. Kaya naman
Dako na tayo sa chapter ni Suho kung saan ito ang solo leveling Ragnarok. Goodbye!